Meron ba tayong ibang alternative kung sakaling tanggalin ang mga engineering districts halimbawa? Kung ano man alternative na gawin natin, wag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po talagang kailangan repasuhin at baguhin, no, dito sa departamento. Dahil nakita naman po natin na yung current na sistema nagresulta dito sa nakikita na natin ngayon. So kailangan po talagang baguhin. At Pangkaraniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat, hindi naman na lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari do sa pag-a-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yon. So nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Mr. Chair. maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you.